Wala naman ako nakikita kung buksan nila. Kasi ang feeling ko, personally, ang tingin ko, I don't think na isang taxpayer will put their items in the salad, yung mga bagay na hindi niya mapapaliwanag. Siyempre, kung ilagay mo yun dyan, legitimate siya. Kaya buksan mo yan, walang problema. Ayon po dito kay Attorney Panelo, mga kababayan, ang pagbukas daw po ng tax record ni Vice President Sara Duterte, wala naman daw po itong problema. Pero bago po natin ipagpatuloy yan, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na to. So ito, pakinggan po natin at panoorin itong naging pahayag po dito ni Attorney Panelo. Attorney Panelo, tanungin kita, anong masasabi mo doon sa oral arguments na nangyari ngayong hapon? Para ko ng pagalitan. Lahat sila. Kasi if you remember, yung interview kahapon, nagkukomentaryo na ako. At yung topic nila ngayon, yung mga komentaryo ko kahapon. Kasi nga, di ba, mag-withdraw ng testigo. Sa halip na mag-withdraw, sabihin mo lang na, we're withdrawing because we feel like ganyan. One sentence na, tapos na. The one lawyer representing the House panel of prosecutors delivered the 35 speech. Ito namang presiding officer, he allowed it. And the defense naman, dahil mabait, siguro, pinagbigyan na lang, pero actually, dapat inopost na rin na yun. Tapos ngayon, yun ang topic nilang lahat. Kaya sabi ko, my God, too late na hero kayo lahat eh. Dapat kahapon pa kayo pero ang sinisisi ko talaga doon ang presiding officer. Because he controls the proceeding. And he has no right to be making statements ngayon na, kumbaga, trying to justify himself. And also, mawalang galang na rin sa mga senador. Dapat to kayo rin, bawat isa sa inyo, tuwindig kahapon. At napansin nyo na pala na mali. Bakit di kayo tumayong lahat? Yan ang nagiging problema natin. Huwag kayo masyadong mababait. Well, di pa siya masyado nag-iinit yung hearing. Ang problema nga, pag pinabayaan mo kasi yun, una-una, tatagal. Pangalawa, yung taong nakikinig, sa halip na testigong papakinggan nila, yung mga abogado na. Saka, isa pa, may meron ko naalala. Sabi nung lead prosecutor, hindi ho namin ini-influensya. Hindi ho intensyon namin. Excuse me, lahat ng partido, yun nga ang trabaho nyo, influensya nyo ang korte para makuha nyo mga boto. Ano mga salita yan? Ito mga anak ko, pagpapapaluin ko ito eh. Well, sa oral arguments naman po, ano ang tingin ninyo? Do we have enough numbers para pagbotohan na in favor sa defense or pagbibigyan ng kahilingan ng prosekusyon na isabi na nga yung AMLA, yung BIR, at iba pang financial records ng Vice President? Unang-una, yung mga argumento na magkabilang panig na narinig na rin natin yun eh. Paulit-ulit lang yun actually. Ngayon, whether or not papayag, sa tingin ko, wala naman ako nakikita kung buksan nila. Kasi ang feeling ko, personally, ang tingin ko, I don't think na isang taxpayer will put their items in the salad, yung mga bagay na hindi niya mapapaliwanag. Siyempre, kung ilagay mo yun dyan, legitimate siya. Kaya buksan mo yan, walang problema. Yan ang sabi. Yung concern na baka ma-weaponize ng kalaban? Kaya lang sila kinukontra yan. Kasi pati yung mga na hindi na dapat buksan, pinipilit nila buksan. Hindi ba? Pinupunto nila na, hindi dahil noon pa yan, kailangan buksan natin. Mali yun. Kailangan, kung ano sinasabi ng konstitusyon, yung impeachable offense, kailangan dun at that time ka lang na ginawa mo yon at that time na ikaw ay an impeachable officer. If you go beyond that, then you are violating the Constitution. Ayun. Kasi yun yung concern. Kaya pwede mo buksan pero meron kang bakod hanggang dito ka lang. Yung limit. Hindi mo pwedeng puntahan yung hindi mo dapat puntahan. But you think, kayang tayuan ni Vice President Sara Duterte whatever ang ma-uncover ng impeachment court na nilalaman ng kanyang bank account, SALN, BIR records? Definitely. Number one, abogado siya. Number two, abogado kasawa niya. I don't think they will commit any irregularity. Being lawyers, they know what is unlawful, what is irregular, or not. Ngayon sa mga senator judges po, iilan lang po sa kanila ang abogado.
Paano ma-appreciate ng mga senator judges yung mga ebidensya, yung presentation, both ng defense and ng prosecution without having that kind of background na sila ay nag-aral na abogasiya for them to understand the dynamics of bilang isang husgado? Hindi yung problema yun kasi bawat senador may staff of lawyers. So trabaho ng mga abogado yun na ibigyan sila ng special seminar. Kung may problema sila na they cannot proceed, they can always go to the lawyers. Kaya nga, di ba si Senate President Gatchalian, pinagtanggol ko siya na dapat siya maging Senate President. Kasi actually, you need only common sense to preside. Yung mga rules, madali na yun eh. Ay gagaya niya, ito mga abogado nga nagpipreside, pamali-mali naman ang ginagawa niya. Oh, tapos, ayaw ko ba? But would you like to give an advice sa presiding officer sa mga future na pag-handle niya sa impeachment court? Kailangan sundin niya yung rules, hindi pa pwede yung pabahit-bahit siya doon. Kasi, alam mo, you allow it. Pagkatapos, magre-reklamo kayo after the fact. Diba? Yung bawal, sasabihin mo, saka na ka mag-ruling, pakinggan ko muna, ay narinig na ng buong bansa. So, ayun, anong ruling pa? Useless. Kaya kailangan, you stick to the rules. At hindi ka magkakamali. Tinouch natin yung appreciation of evidence. Now, let's move on dun sa pag-decide nung ating mga senator judge. At tingin niyo po, yung capability nila and yung standard nila on how to weigh on the evidence and yung mga ipapresent ng mga witness, kung anong sasabihin ng mga witness na, yung standard ng pagpili nila, pag-decide nila na tatayuan nila kung ano yung tama at justified sa impeachment hearing na ito. Well, alam po rin nyo, I will give them all the benefit of the doubt. Mga senador naman, yan naman, lahat sila edukado. Lahat naman sila sa tingin ko may mga common sense. So kung gagamitin lang nila yung kanilang intelihensya, yung pinag-aralan nila, yung objectivity nila, yung sentido mo, makakabigay sila ng tamang desisyon ayon sa batas, ayon sa sentido komon, ayon sa kalakaran na nakita nila sa pamamagitan ng mga testigo. So, ang problema lang ganito. Since this is not only a judicial process, it's a political process and it's a numbers game, doon papasok yung mga konsiderasyong pampolitika. Titingnan nila, ito bang boto kong ito? Makakabuti ba ito sa akin? O baka biglang pagdating ng halalan, wala na ako. Yan lang ang magiging problema. But I hope they will go beyond the political considerations and just decide on the basis of what is the true circumstances surrounding the accusation. Thank you so much for your time, Attorney Sal, and for your time to give us your views po in analyzing yung nangyari po sa impeachment sa araw na ito. Thank you very much. Thank you also for wasting our time, you people there who are not following the rules, who bend the law, and who complain after the fact. Mabuti hindi ako nakatulog na naman. Makakatulog na sana ako sa yamot. Thank you so Ano lang ko yung biro, patawa ko lang sa inyo. So ayan nga po mga kababayan, narinig po natin ito naging pahayag po ni Attorney Panelo tungkol po dito sa nangyaring impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte at sinabi niya rin po dito, narinig din po natin na mula po sa kanyang mga bibig wala naman daw pong problema kung bubuksan yung tax record o wala naman daw po siyang nakikitang problema. So kung meron po kayong comment ko mga kababayan, i-comment nyo lamang po dyan sa baba. Maraming salamat po.